Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng buti lang ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol. Kaya ng tupa, pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba sa inyo, ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka't silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka ng pagkain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tungupad lamang kami ng aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas tayo humihingi sa Diyos ng mga biyaya, pagpapala sa ating buhay. Pero dumating na po ba ang panahon na sinasabi niyo sa Diyos na bahagi ng inyong dasal, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos? Sapagkat ito'y napakahalagang paghingi at pagkakilala na ang pananalig ay hindi natin nililikha, na ang pananampalataya ay hindi gawa ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos. At ano ang disposisyon ng tao na humihingi ng pananalig? Ang kanyang kaliitan, ang kanyang kawalang kakayanan na lumikha at gumawa ng pananampalataya para sa kanyang buhay. Kaya nang sabihin ni Jesus, kung sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang pananalig mo sa Diyos, it will create a magical effect and magical thing. Mabubunot maging ang puno ng sikomoro at matatanim sa dagat at tatalima ito kapag sinabihan mo. Wow! Parang mga magic. Pero ang nais ipakita doon ng Diyos ay ang ating kaliitan. At sa gitna ng kaliitan ng ating katauhan, higit na ang kanyang kapangyarihan ay maaaring manuot sa ating buhay. To be in touch with our littleness, the things that we cannot produce. And because of our humility and humbleness, there will remain to be a place and space for God to work within us. And anything that we achieved, it is not because of us, but because of the work of God taking effect into our lives. In that sense, we cannot be proud. Kaya kapag humiling tayo sa Diyos, dagdagan mo po ang aking pananampalataya o pananalig. Ito'y laging panalangin ng taong umaako sa kanyang kaliitan. My littleness, my being insignificant. Because once we become proud on any achievement, God could no longer work within us.
When we boast and brag, whatever we receive and achieve in life, there is no place for God to be glorified. That is the disposition of Habakkuk in the first reading. Ano ang disposisyon ng propetang ito? Kitang-kita niya ang kaguluhan, ang karahasan na nagaganap sa kanyang kapaligiran. Bunsod na rin ang kasalanan ng bayang Israel. Kaya't gano'n na lang ang kanyang pakiusap sa Diyos, na siya'y tulungan at hanggang kailan mananatili ang pananahimik ng Diyos na waring hindi tumutugon. Subalit ang katahimikan ng Diyos ay pagtugon para kay Habakkuk na propeta at lingkod ng Diyos na patuloy na manalig at manampalataya upang mabatid niya ang limitasyon ng kanyang kakayanan at lakas, upang kinlalin niya na may isang Diyos na higit na malakas kaysa kanya. Kaya sa gitna ng kanyang pagdarasal, sa gitna ng kanyang mga pananaghoy, waring tahimik ang Diyos. And in the midst of the silence of God, what is asked of Habakkuk is simply to believe in the midst of the silence of God. Sa buhay ugnayan natin sa Panginoon, nagaganap din ito. Dasal tayo ng dasal, hingi tayo ng hingi, at ang hinihingi naman natin hindi para sa ating kapakanan. Subalit wala tugon ng Diyos, ni hindi umiimik. But God's silence is challenging us. Are we going to stay? Are we going to believe? And such is the thing that uttered from Habakkuk. Ang katahimikan ng Diyos ay hamon sa kanya para manatiling tapat sa kanyang pananalig at pananampalataya. At sa halip na tumugon ng positibo karakaraka ang Diyos, ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang pag-uusap? Tumugon ang Diyos at ang tugon niya, isulat mong lahat ang iyong nakikitang pananaw na magaganap sa hinaharap, na katarungan na magaganap sa bayang Israel. Ibig sabihin, not in his time, but in the future that will come. Habakkuk was challenged by God to write it down. It might not be realized in his time, but that is what faith is all about. Not in our time, but in the time of God. And what we need to do is simply to believe. Kaya ang ginawa ng propetang ito ay isulat ang pangitain na nakita ng kanyang mga mata. Hindi man ito maganap sa kanyang panahon, pero ang mata ng kanyang pananampalataya ay sapat ng panghawakan na may mabuting magaganap. Hindi man marahil ito sa kanyang kapanahunan, kundi sa kapanahunan ng nais ng Diyos. Pero ang kanyang mata ng pananampalataya'y nasulyapan na ang katupar at kaganapan ng hinihiling niyang kapayapaan, katarungan at kaayusan para sa bayang Israel. There are times that our vision might not be realized in our lifetime. Our aspiration might not achieved during our time. But our eyes of faith is more than enough to propel us to believe that it will happen
not in my time, but in God's time. At yun po ang kaliitan natin sa gitna ng napakalawak na pananalig at pananampalataya sa Diyos. God is inviting us in the midst of this corruption happening around us, in the midst of these calamities, in the midst of this disaster that we are seeing in our midst, in our lifetime, we are being challenged first to humble ourselves and admit our limitation, that we could not produce anything but believing on the power and wisdom of God that is given to all of us. Secondly, every time God is so silent, He is doing something in us. Do we remain and be still in believing in Him? Pag ba hindi natutupad ang ating mga hinahangad at dinarasal, at waring tahimik at ang Diyos ay hindi nakikialam, tayo ba'y hinahamon? Patuloy ba akong mananalig at sasandig sa kapangyarihan ng Diyos? At kung tayo may merong mata ng pananampalataya na magaganap sa hinaharap, tayo ay inaasahan ng Diyos na patuloy na makinig, patuloy na magyakapin ang kanyang kagustuhan, sapagkat hindi sa ating takdang panahon, kundi sa panahong itinakda ng Diyos. At kapag naganap yaon, higit sana nating mabatid ang ating kaliitan, ang ating kawalan. Subalit lahat ay nagaganap dahilan sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Di ba't yan ang payo ni Pablo sa kanyang disipulo na si Timoteo? Anong sabi ni Pablo? Tinanggap mo ang espiritu ng kalakasan, ang lakas ng pagmamahal, ang lakas ng karunungan ng Diyos, na kaya sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng paghihirap at kamatayan, ang espiritu ng Diyos na iyong tinanggap, ang iyong kalasag, ang iyong kalakasan, ang lakas ng pagmamahal at lakas ng karunungan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos, ang iyong panghahawakan sa pagiging lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya naman sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sinasabi doon? Pagkatapos mong magampanan ang iyong tungkulin bilang alipin at lingkod ng Diyos, anong iyong sasambitin? Kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. That is the disposition of a person filled with faith, though little as he is. But because of his huge faith in God, he acknowledged of being a simple servant, doing something that is simply expected of him, but he cannot be proud for himself, but he could glorify the name of the Lord in his life. Kami pong mga pari ay madalas na pinagkakatiwalaan ng gantong uri ng mga karanasan. In our ministry as a priest, there are a lot of wonderful works of God happening, not because of us. Knowing ourselves how sinful and how limited our strength and power, but simply through little faith that we have, God's work could be done through our ministry. At yan po'y nasasaksihan ko't naranasan ko
lalo tigit sa gitna ng mga may karamdaman na humihiling ng panalangin at dasal, na kumisan sa tingin ko'y parang wala ng pag-asa. Pero sa gitna ng aking pananalangin at siniseryoso ko ang pagdarasal sa mga humihingi sa akin ng panalangin, dumarating ang panahon, nagpapasalamat at waring nalampasan ang mga trahedya, sakuna at karamdaman na waring nasa bingit ng kamatayan. And every time I heard those gratitude and thanksgiving to me, the more I felt how little am I. It is not my work after all, in spite of the lavish words and thoughts coming from their families. And the more I humble myself, because in the first place, I could not do it on my own. It is the work of God in me that things happen and realize that even I myself sometimes are hopeless. And yet in the midst of my littleness, the work of God could be realized through my ministry. Kaya hindi ko maipagmamalakit, maipagmamayabang. Sa halip, lalo akong nakararamdam ng aking kaliitan, na ako'y nanggigilalas sa pagkilos ng Diyos, sa ministeryo na ipinagkatiwala niya sa akin, na hindi ko maangkin, sapagkat tanging ang Diyos ang hinahayaan kong kumilos at aking sasambitin. Ako'y aliping walang kabuluhan. Ginagawa ko lamang o tinutupad ko lamang ang aking tungkulin. I am a useless servant. I am just doing what God expects me to do. And that is no other than to humble and little myself so that God's greatness could be at work in my ministry and in my life. Inaanyayahan po tayo sa linggong ito, dumalangin sa Diyos. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang pananalig namin sa Diyos. At madadagdagan lang niya ito kapag alam natin, inaako natin ang ating kaliitan, ang ating kasalatan, ang ating kawalang kakayanan. At handa tayo laging mag-antay, makinig, at gayon din naman patuloy na manalig kahit walang nababago sa gitna ng ating pagdarasal sa ating paligid. Sa halip, sa mata ng pananampalataya, batid natin, kikilos ang Diyos. Higit sa ating inaasahan, gagalaw ang Diyos higit sa oras na itinakda natin. At kapag nagkagayon, higit nating mararamdaman ang ating kaliitan at ang kalakihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Let our faith be little so that God's greatness could be at work in our lives. Maupo tayo sumandali para sa mga paanyaya at mga pagbabalita. Patuloy po tayong nangangalap ng mga rosaryo. Kanina po, nagmisa kami sa PNP Detention Center at doon sa mga nakadetained ay nagbihagi na tayo ng mga rosaryo at ng mga dasalan. So every Saturday po kasi nagmimisa ang iba't ibang pari sa detention at sa BJMP. Nag-usap po kaming 4 na pari na laging may misa tuwing Sabado sa ating mga piitan ng ating lungsod. At kanina nga po, nakapamahagi na tayo ng rosaryo. Tuwing Sabado rin po ay nagkakaroon ng pagtitipon ang mga bata doon sa Barangay 62 sa covered court. At ito po'y paghahanda natin sa culmination ng Month of the Rosary. So every Saturday,
may mga bata pong tinuturuan, naglalaro, upang sa pagkukulminate natin ng buwan ng Santo Rosario ay meron tayong alam nating naturuan ng 4 na linggo at nasubaybayan para ang banal na Santo Rosario'y mapahalaga nila sa kanilang buhay. At tayo rin po sana sa ating kanya-kanyang pamilya ay nagsusumikap na magdasal ng sama-sama. At lagi nating sinasabi, the family that prays together, ayan. So sana po, alam ko naman nagdadasal kayo, yun nga lang, kanya-kanya. Can we come together as one family, praying before God, using the devotion to Our Lady of the Rosary? Pangalawa po, sa pagawain ng ating simbahan, so halos po yung mga support at frame na kailangan sa Kesame ay nabili na natin worth 1,132,000 pesos. Nakasalta na ho yung iba sa taas, yung mga angle bar, parings, yung mga clip at yung mga tornilyo na kailangan. Ibig sabihin, sa amin hong suma rin, every month ang labor po natin pumapatak ng more or less 150,000. So yung pera hong nasa atin ay kaya nating magpatapos ng frame o pamakuan o support sa Kesame. Ano ang kulang? Di yung itatabing natin dyan. Kaya ho pwede ba na tayo ay mag-source out sa community ng mga donors or sponsors tulad ng ginawa natin sa tiles ng ating Machuca? Pwede ho bang tayo sumulat at manghingi per square meter nung gagamitin nating WPC para po sa ating Kesame? Total, yun naman pong pamakuan, mukhang kaya ng i-shoulder ng pondo sa ngayon. Pero yung ididikit diyan, di wala, nga. Kaya po, if we could work together and we could solicit something individually per square meter, di mapupunuan po natin yan plus the labor. Bibilhin ho natin, nakakita ho kami ng source from 1.8, may nakita ho kaming source na 1.1. Wala pa nga lang hong delivery, pero dito lang ho yung sa General Trias, sa UTAP. At yung labor po, dahil iba naman po yung magdidikit, di mas mapapababa rin natin yung mga magdidikit naman ng WPC sa ating Kesame. Kaya ho, more or less, ang mga projection natin ay uubos pa tayo ng mga 2.5 hanggang 3 million para po doon sa ididikit sa ating Kesame. Kaya ho, okay bang gumawa kami ng mga sulat at mag-appeal muli per square meter upang sa gayon mapunuan natin yung kakulangan? Okay ho ba? Sige ha, tumango kayo. So sige po, gagawa tayo ng liham para po maipaayos at makapurchase tayo, dahil ang pangarap po natin, kada galaw ng andamyo, tapos na ho. Para kada galaw, unti-unti hanggang paharap, matatapos na po yan. Father, saan po ba papatak sa harapan? Kung nakikita nyo po yung marka ng lapis sa altar, sa sanktuaryo, dyan po papatak ang finish ng Kesame. Kaya ho, ginuhitan na yan po ang reference nila. Marahil may mga deviation, dahil nga po sa totoo lang, hindi naman ho maipantay. So gagawa ho ng mga pamamaraan ng pandaraya, ng mga sukat, upang sa gayon sa ating visual magkapantay na halos din sila. So yun po'y pag-uusapan later on kung paano i-configure in such a way na magiging proportionate yung kaliwa at yung kanan. Dahilan sa lapis pong yan, makikita nyo, it is not proportional. But because of the wisdom of those people who are doing it, baka maiaayos po yan. Besides,
Ito pong nangyayaring mga pagbaksak at pagkasira ng simbahan, pagbaksak ng mga kesami sa Masbate, ipinakita ko po sa inyinhero at sa foreman. Sabi ko, ayaw kong mangyayari yan sa ating ginagawang kesame. So, ang pangalan nyo at perma nyo ang nakalatag dyan. Kaya may inyinhero at may arkitekto at may foreman. Kaya po, I'm very much particular on it because sa panahon noon ng kalamidad, ang yungib at evacuation center ng mga tao ay simbahan. Kung may pinakamatibay mang struktura sa pamayanan, sana po'y simbahan para kapag dumating ang mga trahedya, sakuna, wag man, may sisilungan ang mga tao at yun po'y simbahan. Kaya dapat doble ang tibay ng simbahan na ating pinagagawa. Pangatlo, sa usapin po ng ating fiesta, ako daw po'y nag-viral, pero hindi ko naman nababasa dahil hindi ko po pinakikinggan ang mga bashing na yan ng social media. For me, that is an immature way. Ang hamon ko po, can you please come forward, see me at my office, and dialogue about your concern. But in spite of that, a lot of friends of mine called me up and called my attention. How am I doing? Baka daw ako daw ay nade-depress na. Sabi ko, I am the priest, but I'm not depressed. So, kaya ho, may mga dialogue na naganap this week at na-identify ano ang mga problema at suliranin ng mga nakaraang karakol. Ang mga suliranin po'y napakatagal at inaabot ng madaling araw. Ang suliranin po'y mga ruta na hindi naman nakabatay sa pinag-usapan. Ang suliranin po yung mga nagpapa-VIP na pinaiikot-ikot ang birhen sa tapat nila dahil may quitis at sinasabi silang sponsor na hindi ko naman alam kung bakit nagkaroon ng sponsor. Yun po ang mga suliranin. Pangatlo, yung pamamasan. So these are the identified problems set before us, issues set before us regarding this matter. Yung ruta, yung mga nagpapa-VIP na dadaan at paikot-ikot ang birhen, yung mga usapan na hindi tinutupad, yung mga namamasan, at sabi ng mga namamasan, maraming mga taong simbahan na hindi naman kasama sa usapan, pag aktual na, nangingialam. And it's good for us to identify all these issues. And from there, we could make solutions. Kaya nakapag-dialogue na rin ho ako sa mga namamasan kahapon, kagabi, and they took the challenge na kung iaandas natin ang mahal na birhen, ang pamamaraan ng pagpipingga nila ay pagpapingga ng prosesyon de silensyo. Sabi nila, Father, we will take your challenge. Papasanin namin yan katulad ng pagpropusisyon de silensyo. Walang mga paikot-ikot. And give us a chance to prove it to you. At wala nang mga dadaanan pa na pa-VIP. Kung hihinto mat mayroong may sakit, hihinto lang kami, Father. Pero hindi kami magpapaikot-ikot at hindi natin papayagan yung mga pakialamerong taong simbahan na hindi naman kasama sa organisasyon, pero bigla na lang susulpot at magmamagaling at mag-eepal. We will strict about that. At yung ruta, we will follow the old route. Noong una, hindi ho pwedeng dumaan na sa mga iski-iskilita. Kung yung ruta nung araw ay main road lang. And we will identify it this time. Kaya po, wala na po yung mga sponsor. Dahil wala naman pong ermano sa ating simbahan tuwing fiesta, kundi lahat ng mga mananampalataya. Kaya po wala tayong kinikilalang ermano at mga sponsor,
Kung kayo nagdo-donate, salamat. But to make it clear, at wala pa naman nung final at executory decision, so everything are being discerned through conversation, not through bashing on social media. For me, that is useless. Ibig sabihin, hindi nyo kayang pangatawanan ang inyong mga pananaw at opinyon. Kung tunay nyong pinanghahawakan ng inyong mga opinyon, please come forward and let us enter into conversation and deliberation. That is how human person lived and make a proper way to discern on matters like this. Hindi ho para siraan o makipag-away, at ang pinag-aawayan natin ay ang mahal na ina. Pangalawa, gampanin ko po to facilitate. I do not have any favor on anyone. I am just facilitating for an orderly and venerable way and reverence way sa karakol. Sa totoo lang po, hindi naman tradisyon ko ang magkarakol dahil ako po'y taga-upland and I am honest about it. Pero kailangan ko pong pangasiwaan ng isang maayos, mapayapa at makahulugang pagdiriwang. Kaya po in-identify what are the problems and concerns. How are we going to solve it? One by one. And upon solving it, so sige, let us give second chances this time. And if not, if they fail, then we go back to other ways of doing it. Kaya yun po ang mga napapagnilayan at napapag-usapan, so wala pa hong final. Kaya nga ang amon ko last Sunday, humarap po kayo sa akin, pag-usapan natin para dalisayin ang mga plano at mga hakbang. Ngayon din po ay patuloy ang dalaw patron sa mga bahay-bahay. Pangalawa po, meron tayong motorcade para dalawin ang mga karsada at mga iskinita sa ating lugar. And I think, yung karakol, hindi na ho kailangang magbahay-bahay pa o mga iskinita ang daanan. Let us go back on our old ways. Let us find the proper route upang mapaaga ang pagdating ng karakol sa ating simbahan. Dahil sa totoo lang po, kaya pag ginagabi at nagiging madaling araw, marami rin ng mga taong nagagambala, nagpapahinga na. Ibig sabihin, hindi na rin makatuwiran. Kapritsyuhan na lang natin ang nasusunod at hindi natin isinasaalang-alang ang kapakanan ng pangkalahatan. So let us also be sensitive on that. Kaya po yun yung mga factors being considered why we wanted to go back, that at 6 p.m. or much earlier, Our Lady should be with us in order to celebrate the sacrifice of the Holy Eucharist. Kaya po yun ang usapin po sa kapistahan na ating ginagawa. At ako ho'y nag-iisip din, at baka kayo makaisip din, dahil 80 taon po ang mahal na ina, ang minumungkahi ko pong paksa ay waring pananahan, being still or staying with us. So, isa ho yun at paglaruan natin yung katagang yon, pananahan. Sapagkat sa pananahan, meron tayong kapayapaan. Sa pananahan, meron tayong kasama. Meron tayong muog na matitirhan. At yung walang iba kundi ang mahal na ina na nananahan sa ating parokya sa loob ng 80 taon ng ating pag-iral. Kaya po, pag-isipan ho natin, again, wala hong final pa. We are just on the discernment and conceptualization and being laid open to you so that we could consider this for a fruitful and meaningful celebration of our fiesta. Lastly, as a takeaway from the readings, let us acknowledge before God that we have little faith. Though we achieved
and we were able to reach a lot of things in our lives. Let us remain to be humble so that God could pour us enough faith in believing and entrusting ourselves to Him. Secondly, when God is so silent in our prayer, it is a challenge for us to remain to believe. God is doing something within us. And thirdly, we have vision and aspiration. It might not come in our lifetime, but to have a vision energizes us, empowering us, and make us persevere so that this vision, hopefully, in our lifetime, will become a reality. Kaya po kapag inaako nating laging kapos at kulang ang aking pananalig at humihingi tayo sa Diyos, tiyak ang pananalig na ito ay hindi naman niya ipagkakait. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo din. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.